Welcome to our midweek worship and prayer. I hope okay ang ating mga Christmas celebration. Kamusta po ba ang ating mga Christmas break diyan? Yan. So I hope na nagkaroon tayo ng best time celebrating with our friends and loved ones. So, yun, we would like to welcome po our visitors. Meron po ba tayong visitors tonight? Kung meron po, for our brethren who invited our visitors, please send their names using the chat box para po ma-acknowledge natin sila sa ating gawain po tonight. Before we start our worship celebration, I encourage everyone to open your camera and to keep your microphone on mute. Let us prepare our hearts now and minds to worship and glorify our God. Let us pray. Hallelujah, Lord, Abba Father. Once again, we thank you, we praise you, we glorify you, Lord. We lift your name on high, Panginoon. Lord, as we come before you tonight, in the name of Jesus, we declare that you are God and earnestly we will seek you, Panginoon. Tunay nga po na your power is limitless, Panginoon. Your grace is overwhelming and your love is never failing sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Lord, we humble ourselves, Lord, and we bow down our knees, asking for your forgiveness, Lord, to all the things that we've done wrong and our actions that doesn't give glory to your name, Lord. We know, Lord, that from your word that if we confess our sins, you are faithful and just, Panginoon, to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness, Panginoon. Lord, lead us always to follow you with your ways, not our ways, and walk with you every single step of our life, Lord. Lord, we thank you for this privilege, Panginoon, for the time and commitment ng bawat isa na kasama namin tonight for this midweek, Panginoon. Thank you for your unconditional love na na-experience namin every day. Lord, come and dwell in each of our hearts and to keep us, teach us, and inspire us, Panginoon, as we listen to your word tonight, Panginoon. Lord, we commit to you, Panginoon, yung gawain, Panginoon, ngayon. This may be filled with your presence, Panginoon, all throughout, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, yung midweek namin. We pray, Lord, for the good and fast Wi-Fi connections for all of us. And we rebuke all the works of enemy, Panginoon, this evening. We pray, Lord, for Brother Person, Lord, as he will deliver your message tonight, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Panginoon, na magsalita para sa kanya. Manguna ka, Panginoon, sa bawat word na sasabihin niya, Panginoon, at maihayag niya, Panginoon, yung mga nais mong iparating sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gayon din po sa aming mga praise and worship team at sa lahat ng mga ministries na kumikilos, Panginoon, para sa iyong gawain, Panginoon. Lord, ito lamang, Lord, ang aming samot dalangin, Panginoon. We give back all the honor and all the glory, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po, MCC Dubai. Let us read from the book of Psalms 136, verse 1 to 3. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Oh, give thanks unto the God of gods, for his mercy endureth forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for his mercy endureth forever. Let us praise and worship our Lord Jesus Christ.
Let us continue to praise and worship our God. All it takes is one moment, then just one
words of our Lord Jesus Christ. Amen, Lord. Let's bow down our head for our prayer. So, Lord God, we praise and we thank you for tonight, oh Lord. Thank you, Lord, sa panibagong opportunity, Lord, na magkatipan-tipan po muli kami sa isa na namang successful na midweek celebration and prayer po sa inyong pangalan, oh Lord. Lord, maraming salamat po sa panibagong linggo na naman na nagdaan, sa panibagong linggo na naman ng pag-iingat, ng pasasalamat sa inyo, sa pag-guide, sa patuloy na pagprotekta po sa amin, sa aming mga kaibigan, sa aming mga pamilya, O Lord, dito sa UE and dito sa Pilipinas, O Lord. Lord, maraming salamat po sa panibagong chance, O Lord, na magkasama-sama po kami ulit ngayon tonight, magkatipon-tipon po para pag-usapan po, para makapagpalanalingan po at pag-usapan po ang inyong mga salita, O Lord. Lord, tonight po, Lord, cleanse our hearts, cleanse our minds, O Lord, as we speak again, as we celebrate again another victorious worship celebration for in your name, O Lord. Lord, maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa po sa amin ngayon, ganun din po sa mga parating pa lang po at sa mga magjo-join pa lang po sa ating midweek celebration, O Lord. Lord, maraming salamat sa patuloy na pag-iingat sa amin, sa patuloy na pagbabless sa amin, sa patuloy na pagpapatawad sa amin, even though paulit-ulit at sa lahat, sa kabila ng aming mga pagkakasala, O Lord, na nagagawa namin sa araw-araw, O Lord. Lord, maraming salamat po sa patuloy na pag-guide sa amin, sa patuloy na pagprotekta sa amin, sa patuloy na pagliwanag ng buhay mo sa mga buhay po namin, O Lord, dito sa UAE, O Lord. Lord, tonight po, Lord, ipinapabot po namin sa inyo ang panalangin po namin. Unang-una na po, Lord, ang praises and thanksgiving po sa safe travel po ng ni Angel at ng parents po ni kapatid namin ni Sister Job sa papunta po dito sa Dubai, Lord. Lord, patuloy po na protektahan niyo po ang pamilyang ito. Patuloy niyo po silang i-bless, O Lord. Patuloy niyo po silang i-guide and patuloy pong limuwanag po ang buhay po ninyo sa pamilya pong ito, O Lord. Ganun din po, itinataas po namin ang kalagayan po ni Mami Fe para po sa kanyang complete healing recovery, O Lord, and sa favorable result po ng kanyang MRI, O Lord. Lord, sana po gawin mo pong instrumento po yung mga gamot and yung mga doctor po na nagmagabay po kay Mami Fe para po maging successful po at para po makarecover po siya ng mas mabilis, O Lord. Lord, in your time, patuloy niyo pong pagalingin po si Mami Fe, patuloy niyo po siyang palakasin, O Lord, patuloy niyo po siyang i-guide at i-bless po, O Lord. Ganun din po, itinataas po namin ang patuloy na healing po and strength mentally, financially, and physically, Lord, kay kay Ivy Flores, O Lord, at sa kanyang successful operation, Lord, para po bukas po, December 28, dito po sa Dubai, O Lord. Lord, gamitin mo po ang mga doktor and mga specialist po na at ganun din po ang sa magiging operation po ninyo bukas po, O Lord. Sana po yung maging successful at sana po ay maging favorable po yung result at sana po ay makarecover po agad si Ivy Flores, O Lord. Lord, ikaw na po ang bahala kay Sister Ivy Flores. Ikaw po ang patuloy na mag-bless sa kanya at mag-provide po ng comfort at ng financial provision po sa kanyang pamilya, O Lord. Ganun din po, itinataas din po namin ang panalangin po ni Brother GP, O Lord, at para sa kanyang healing sa chest pain po niya at ganoon din po sa healing po ni Sis Glenda, O Lord, so para sa kanyang fever, O Lord. Lord, muli po, ganoon din po sa mga kapatiran po namin na nakararanas po ng hindi po ng karamdaman po sa mga oras na ito, Lord. Ganoon din po sa mga kapamilya po namin dito sa Dubai and sa Pilipinas, O Lord, na nakararanas po ng karamdaman po, O Lord. Kayo po ang patuloy na maging kalakasan nila. Kayo po ang maging source po ng patuloy nila ng strength and ganoon din po ang ng comfort. Alam ko po namin, Lord, in God's grace and in your perfect timing, Lord, alam ko po namin na pagagalingin mo po sila, O Lord. Ganun pa man, O Lord, lahat po ng panalangin po namin na ay pinapawod po namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so praise God. Since wala po tayong visitor, let us proceed po sa announcement sa ating darating na theological class sa basic theological course. It will start on January 17, 2024. Ang timing po is 7:30 to 9:30 p.m. Every Wednesday po ito, so we encourage everyone yung free time and commitment po ng bawat isa na nawa ay maging available tayo sa time na ito. At kung dun sa registration po, i-message lang po natin, i-approach lang po natin yung mga elders or yung mga BS leaders po natin para ma-register po tayo. Okay, so moving forward,
It is our privilege po to bring back yung mga all praises and thanksgiving kay Lord and His greatness through our testimony. So tunay nga po na every day is a blessing and we wanted to hear it from you po. So please unmute your mic kung sino po ang mga excited dyan na magbahagi at mag-share ng kanilang mga testimonies tonight. Yan. Tatlo lang po, so unahan na lang po. Don't be shy. Mag-unmute na yan, oh. Pa-smile-smile pa, oh. Ako na bro. Walang Yan, gustong sige po. mauna. Ah, pangalawa na lang ako. I praise and thank God sa nakaraan natin na Christmas celebration. So, parang overwhelmed pa rin ako hanggang ngayon. Parang sobrang, pag nakikita ko yung mga pictures, yung nagpapasalamat ako sa Lord sa blessing ng church family dito sa Dubai kasi parang ngayon, ito yata yung first Christmas ko na wala talaga ng pamilya dito. Kumbaga kayo talaga yung yung family na inassign ng Lord sa akin. Kasi last year nandito yung parents ko. So, nagpapasalamat ako sa Lord. Talagang siya talaga yung reason ng Pasko. Kaya binabalik ko yung pinakamataas na papuri sa Panginoon. Amen. Susundan ko na si Alderland. Sure. So yun, medyo naiya pa ako mag-una kasi pinauna ko muna si Alderland. So yun, ayun, ang papuri at pasasalamat sa Panginoon kasi sa dami, although madami akong listahan dito, to be honest, naglista ako. Pero yun, medyo tatlo lang yung sasabihin ko talaga. I mean, papuri at pasasalamat sa Lord kasi dirin mo, sobrang bilis ng taon. Kasi isang taon na simula nung i-assign din ako ng Lord para i-lead yung single. So, praise and thanksgiving din dahil biruin mo, naka-1 year na pala akong nagli-lead sa singles. And I mean, hindi ko man makita or feeling ko, ayun, nasa Lord din ang papuri po salamat kasi kung wala din siya, wala rin yung strength talaga or yung provision para ma-lead or para mag-guide ako kung ano mga dapat gawin. And yun, papuri po salamat sa buhay ni Kuya Jason din sa guidance niya na when I joined, yun, itinuro niya sa akin kung paano. And salamat din sa buhay natin, Che, sa pag-step up, sa pagtanggap sa role para maging partner ko sa 2024. So, ayun. Looking forward sa mga activities natin next year. Pangalawa, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi 2023 feeling ko talaga sobrang blessed ko this year. Kasi unlike 2023, 2022 na nasabi ko to sa fellowship ng singles last weekend. So yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi feeling ko yung 2023 year of travel for me kasi 5 countries, tapos more than 15 cities siguro. This 2023 sobrang ang galing lang ni Lord kasi iningatan niya ako sa mga travels ko na yun. And sa experience, sobrang memorable sa akin ng 2023 kasi sobrang kabaliktaran siya nung 2022 for me. And lastly, nagpapasalamat ako sa Lord kasi tawag ito sa patuloy na protection or sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa parents ko sa Philippines at sa trabaho na may trabaho na yung bunso namin so wala na talagang masyadong iisipin sa Pilipinas aside from my parents. So yan, sa Lord lang ang mataas na papuri at pasasalamat. Well, glory to God. Last one. Okay, sige ako na. Mukhang ayaw mag-share ng iba. So, I praise and thank God for this time, for this privilege na nakapag-preside ulit. Long time na rin yata nung nakapag-preside ako simula nung nakasama namin si Baby Gia. Yun, so praise and thank God sa time na ito and sa mga naging activities natin last Christmas. And yun nga, patatapos yung taon, complete ang family. Praise God sa whole year na pag-iingat and guidance and provision. Yun lang po. Let us proceed sa ating corporate prayer.
I encourage everyone po to unmute your mic and let us pray together. As I mentioned, is prayer focus. Yan, so let us pray. Lord God, we truly believe that you are good, Panginoon, and faithful, Panginoon, all the time, and you only have the control in all things, Panginoon, according to your purpose and your will alone, Panginoon. We humbly come to you, Panginoon, and we pray as one family and one church, Panginoon, in lifting up all the prayer focus, Panginoon, that we're about to put on your hands, Panginoon, tonight. Let us pray for our home country in Philippines. Let us pray for the government leaders to come up with programs that will help the country to combat poverty, unemployment, and corruption. Okay, let us pray. Hallelujah, Lord, our Father, Panginoon, Panginoon, gawa, Panginoon, yung Lord may God, paglaw namin, leaders, for help Panginoon, ng Lord, mga na leaders kami sa namin, Lord mga God. paglaw, Lord, Pray na na patuloy naman sa tayo mga, ng Lord God, sa ibayan, Panginoon, Panginoon, kanya patuloy, mga Lord, na nag-flex, kung sino Panginoon, mas gawa ay marisol ideas, nito, Panginoon, Panginoon, to become, at ang Panginoon, program, Lord God, na unemployment, makatulong Panginoon, sa our marisol din country, na Panginoon, na pag-open makombat, ng mga Lord, ibang company, Panginoon, poverty, na meron unemployment, sila ng maraming opening corruption, para Panginoon, magbigay ng Lord, mas opportunity mamuti ang sa kalagayan ng kanilang aming bansa, Panginoon, ng aming mga kababayan, Panginoon, we pray, corruptions, continue to guide gawa, them, Lord God, Supreme and Court send nila, Lord God, o muna sila, Panginoon, Panginoon, sabi na na sa dinatouch their hearts, Lord Lord, God, Panginoon, ang yung mga righteous at Lord, mga ang love sa bawat isa, Panginoon, sige, Panginoon, magiging sa Panginoon. Let us pray for our national and local leaders that God will give them wisdom and guidance, courage to choose the right path, grace and strength against temptation to use their power for their own benefits. Let us pray. God, we Lord, pray for our Panginoon, national yung and local national and leaders, local leaders, Lord, sa Panginoon, that actions sa we laban will na be mga leader ng ating bansa, will Lord give God. them, We pray that Panginoon, they will give them wisdom guidance, and guidance, Panginoon, courage, Panginoon, Panginoon, to choose, Lord, sa Panginoon, kanilang ah, pamumuno, Panginoon, kung ay ano yung patuloy, Lord tama, God. kung ano yung tulong, Lord, Panginoon, sa encourage bawat them isa, na piliin Panginoon. palagi, Panginoon, We kung ano pray, po yung Panginoon, tama, na grace and Panginoon, kung ano strength, po yung mga nais mo galing sa sa inyong Panginoon, kalooban mo, bigyan Lord siya sa God, mga and I pray that temptations, bigyan sila ng Panginoon, grace, ng strength power, against temptation, and Panginoon. alis ang Panginoon sa Lord, kanila, gamitin yung kanilang sufficient ba? power, Panginoon, yung kanilang advantage, Panginoon, Panginoon, dahil for their own namin, benefit. okay, So, Lord, dahil namin gagamitin sa nila yung Panginoon, we pray, Lord, katiwala sa kanila, Panginoon, na para sa siguro yung benefit ng benefits, mga kababayan, Panginoon. magpapilipit God, nila sa continue to use kanila sa them, Panginoon. Continue to raise up righteous leader Pilipinas, para sa aming Panginoon, pong bansa, for Panginoon. themselves, Panginoon. Let us pray for the upcoming New Year celebration that will be peaceful, less casualties, and the DOH has enough resources and preparation. Pray for wisdom and strength for all healthcare staff. Okay, let us pray. Lord God, we continue Hallelujah, to pray repeating for po, our Panginoon, country, for Philippines, upcoming Panginoon. New Year celebration po sa Aming Philippines, sa year, maging peaceful Panginoon, and which, safe ang Lord lahat, God, we Panginoon, pray nawa ay patuloy. maiwas ang bawat isa, Kaya pa Panginoon, ito, sa Panginoon, mga Lord God, may discussion, celebrate ito namin mga kabayan na peacefully, casualties, Panginoon, Lord God, Panginoon, yung nilagay protection sila, mo at keeping ng Panginoon, mga sa kababayan po namin, Lord God. patutok na hindi Nawa, Lord God, may makabuti nasyong sa kanila, casualties, Panginoon, Panginoon, at sila at dependo, nawa Lord ay God, nawa maging hanggang prepared pa rin, magiging, Panginoon, yung aming pong Lord, DOH, Lord God, pagkakita mo na rin para po sa kami mga ng sa Philippines, encounter Lord, ang bawat isa, cases, Panginoon, Lord God, dalayan po namin, na Lord, na magkuha maging ng mga protection sa aming pong ngunit mga bansa, Panginoon, Panginoon, sa sabihin mga niyo niya, kabayan, Panginoon, namin sa mga pamilya, Panginoon. please look po. Let us pray for everyone, every Filipinos to be a good citizen and be part of the solutions and be united to protect and preserve our good values and culture that we can pass on to the next generation. Let us pray. Lord God, we Yes, praise Lord, about pray isang din, Panginoon, Pilipino, for Panginoon, every Lord God, Filipinos, na Panginoon, na Lord nawa God, ay they choose to be a good special citizen, sa Panginoon, Lord Panginoon, God, sa na loob napipiliin nila maging sa parte ng Pilipinas, sa solusyon, mga Panginoon, bus, Lord God, dito Panginoon, sa we mga pray, dagdag sa Panginoon, na nawa problema ng maging part bansa, ito, lahat Panginoon. ng We solusyon, pray na Panginoon, continue to unite and our i-against country, di Panginoon, Lord Panginoon, God, na sa patuloy na sa mag-protect and Panginoon, mag-preserve yung mga protect values and and culture, protect and Panginoon, ng preserve, aming Panginoon, bansa, good values, aming Panginoon, and pong bansa culture, Pilipinas, Panginoon, Panginoon, that we na may can mapasa preserve it, namin sa Panginoon, mga para sa susunod mga susunod generation, na lalo sa mga generation, anak Panginoon, namin, sa dalayan mga po namin, mag-iinak Lord, na namin, ikaw sila, patuloy ng Panginoon, nawa, kumilos, Panginoon, patuloy na ikaw ay bawat makita kabayan sa po bawat isa, namin, Lord God, Panginoon, that we will continue to salita unite mo, and protect namin, and at may pasa namin sa preserve our country, pagsusunod Panginoon, Lord generation, God, Lord. para benefit Sing din, pray. Panginoon, for the Amen. next generation, Lord. Let us pray for unity among Christian churches.
throughout the country to passionately share Jesus. Let us pray. Lord, dalangin po namin, Panginoon, Lord Pray God, po, ang mga Panginoon, for Christian you, churches, Panginoon, Panginoon, for mga mga Christian believers, churches, Panginoon, sa atong Panginoon, bansang Pilipinas, throughout, Lord God, throughout, dalangin po Panginoon, namin, the Lord, country, Panginoon, to magkaroon passionately po share ng unity, na your word, magkakaisa, Panginoon. We pray, magtutulungan ng Panginoon, mga Christian throughout churches, our yung mga Panginoon, believers po sa aming pong hearts bansa, of ng sa Lord, Panginoon, mas encourage them, magpapalakas Panginoon, yung to follow Lord, share your pagkilos mo, service, Panginoon, Lord God, mas magtulong-tulong kami, Lord God, na may share, Panginoon, ang mabuting balita, sa Panginoon, po Panginoon, marami na mission sa makapagpahayag, lahat ng Panginoon, na Lord, nawa itong mga Christian churches na ito will be a light, Panginoon, sa Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, that they will be, gamitin mo sila, Panginoon, bilang mga messenger mo, Panginoon, ng iyong mga grace at iyong mercy, Panginoon. Paano napakilala niyo sa Panginoon to share your word, Panginoon. And for UAE, let us pray for the key leaders of different emirates to rule wisely and justly. Let us pray. Lord God, we pray naman Panaginilo, for we this pray po, land, Lord God, for Panginoon, UAE, for Panginoon, this, ng bansa, Lord God, kung Panginoon, may sa dalaga, kalsada, Panginoon, kami nag-stay, nag-work, Panginoon, Panaginilo, and pray po, pray. Panginoon, Ay nawa mga yung key leaders, kilinis Panginoon, po about po, Emirates, Panginoon. Panginoon, about 7 Emirates ng Emirates, United Arab Panginoon, Emirates, na Panginoon, the patuloy Lord, po. they will rule Kumila sila, wisely and justly, sila Panginoon. wisely and just, Patuloy na, Panginoon. Lord, Pray na po, dalayan ka po Panginoon, na na gamitin mo sila, Panginoon, malay din not lahat, just with Panginoon, ng ano namin ito sa UAE, kundi first Lord, yung time mga expats na natin kasi Lord God, victories, Lord, yung patuloy purpose, na Panginoon. i-uphold nila yung rule Ito of sa law, bansa namin, Panginoon, yung Lord. justice, Pinoy Panginoon, po Lord tayo God, ng at bigyan mo sila patuloy ng wisdom kung paano mas patatakbahin ang mahusay, Panginoon, ng bansa bigyan ito, ng Lord. wisdom, Salamat po guidance sa about bansa ito, actions, Panginoon. what rules Pray them kailangan for bawat them, step Panginoon. nila, Panginoon. Let us pray for few believers from our cousins to have the conviction to stand firm with their faith and beliefs that can influence their family and people around them. Let us pray. Let Lord us God, we pray, Lord, we Panginoon, pray sa po, mga Panginoon, for your ilan, Panginoon, for ng the mga believers, believers, Panginoon, from cousins, Panginoon, to cousins, have, Lord God, na minsan pa, Panginoon, to Panginoon, have tapang po sila, conviction, Panginoon, Panginoon, to of the stand courage, firm, Panginoon, Panginoon, with their to faith, Panginoon, Panginoon, beliefs that can pamaya, influence sa their kanilang family pong and faith, people Lord around them, God, na Panginoon. patuloy na Lord, sa mga paniniwala nila kailangan ngayon, nila, Lord, Panginoon, sa pagkala nila sa iyo, Panginoon, Muslim, Lord Lord, God, at nawa, gamitin sa nila, mga Panginoon, para sa kanila, makipag-work Lord, sa kanilang gamitin mga mo ito, family, Panginoon, sa ito, mga taas sa na paligid kanilang nila, mga Panginoon, hindi po ito Panginoon, at madali, mga Panginoon, dito pero sa Lord, kanilang mga gamitin mo family, sila, bibigyan mo sila sa ng kanilang tapak, hindi personal bumula sa kilala, kanilang sarili kundi sa iyo, pagpapit na Panginoon, kaya pinapili gamitin mo bilang sila. tunay, Sa ganun, Panginoon, Lord, pag-ikaw, Panginoon, nagpapaligtas, Lord, mga tao, Lord God, na use nangangailangan them, makarinig ng Panginoon, iyong salita, Panginoon, ng tulog mabuting silang balita, Lord God. Use gamitin them, Panginoon. para Protect them, maigaling Lord at God. mahayag sa salita Dahil ng po namin, Panginoon. Lord, na ikaw ang siyang patuloy Dahil na hari sa kanilang mga buhay, Lord God. bansa Yes, ng Lord, in na Jesus' name, we pray. ikaw yung talagang let us pray that God will continue to use UAE as platform to reach out our cousins through the lives of His people in this place. Let us pray. Lord God, we pray that you Panginoon, continue we to pray, use the Catholic, Panginoon, na Panginoon, ng UAE, you will Lord God, continue to as a use Panginoon, platform, Lord God, para Panginoon, sa ma-reach out, platform, Lord God, Panginoon, para ang ating mga ah, cousins, Panginoon, na marinig mo namin shout naman, namin, Lord God, Panginoon, yung mga sa magitan Muslim, ng kanilang buhay, Panginoon, Lord God, ay to the patuloy na lives of the reach out people, yung mga tao Panginoon, dito sa lugar na pong ito, dito, Panginoon, sa Lord daling God. kami dito, Make a way, Panginoon. Panginoon, where there Pray, seems to Lord, be no na way, Lord God, kailangan tulad ng people imposible sa sa iyo. church, kailangan Pray yung mga namin iba at pa, hope Panginoon. namin, Lord God, Please trust ko, at kung Panginoon, paano sa po iyo. kami na-reach out, Gamitin mo Panginoon, ang lahat, paano po kami kami lahat, na-embrace, Lord God, Panginoon, patuloy na to, yayakapin yung to mga anak mo, reach yung mga out, tao, Lord Panginoon, God, na yung patuloy mga na hindi isisig pa ka nila, nila, lapit sila, na with susuko sila sa iyo, encouragement, Panginoon, at Panginoon, ganun po encouragement, patuloy ang Panginoon, bansang ito, Lord God, para maging strength, platform, Panginoon, Panginoon, para mapagpo to ng share mga your tao, word, Panginoon, Lord Panginoon, God, to kung reach gayon out, ng justice Panginoon, country, Lord. sa mga kapatid namin dito, Panginoon, Panginoon, please, Panginoon, heart nila, Panginoon, kasi Lord. Let us pray that God will continue to open opportunities to share the gospel freely in this country. Let us pray. Panginoon, Panginoon, that Pray, Panginoon, na that Lord, ang bansa ito, may Panginoon, ay continue, patuloy mo Panginoon, i-open, Lord God, patuloy mo open, gagamitin, Panginoon, yung Panginoon, opportunities, Panginoon. Thank you, Lord, bukas sa ng mga mga blessing to opportunities Lord, sa para opportunities ng Lord, maibahagi ang sa iyong Lord, mga na salita, Panginoon, ang mabuting pag-flow ng balita, gospel Panginoon, freely, like Lord, Panginoon, we're sa even a Muslim Panginoon, country, Panginoon, na magpatuloy sila, Lord God, na Panginoon, magbigay that ng we mga continue opportunities, to pray, Panginoon, sa Panginoon, ganun, Lord, malaya, na makita sa iyong salita, tuloy Lord God, gawain na ito, kapag, Panginoon, kaya namin share, sa lahat, Panginoon, ang Panginoon, good at news, Panginoon, sa lalabas mga tao na sa nangangailangan Panginoon, ng na tira makarinig rito, nito,
Lord God, we pray. Patuloy, Lord, Give us ikaw ang courage, siyang strength, kilos, kasi Panginoon, ikaw ang siyang bibigyan ng strength sa mga anak mo na nandito sa lugar po ito, Panginoon. Ang sige na, Lord, maabot yung mga tao, Lord God, na nangangailangan makarinig, Panginoon. We bless you, Lord God. We will bless this country, Panginoon. Continue to ayos na mightily, Panginoon, Lord God. Ngunit kasi Panginoon nakita mo na yung patience na Diyos. Amen. Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon, at kami po ay buong nagtitiwala na napakinggan mo, Panginoon, lahat ng mga panalangin namin, Panginoon, tonight. And we pray, Lord, na nawa sa iyo lamang po namin makita ang tunay na pag-asa, Panginoon, sa araw-araw as we declare your greatness in our midst, Panginoon. Lord, walang mahirap at imposible sa iyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbabalik magpuno ng mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, at iparamdam mo, Panginoon, nawa sa bawat isa ang iyong pagyakap at ang iyong presensya, Panginoon. Lord, we entrust you, Panginoon, our prayers, Panginoon, tonight, and as we wait for your answers, please help us, Lord, to wait patiently, Panginoon, and stand firm, Panginoon, as you only have the power to make a way, Panginoon, for the answers na naayon sa iyong will and your purpose, Lord. Lord, ito lamang, Lord, ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. For scripture reading, let us open our Bible in 1 Corinthians 16:13. Again, 1 Corinthians chapter 16, verse 13. Be on your guard, stand firm in faith, be courageous, be strong. Yan. So let us welcome Brother Pelsen for the proclamation of God's word tonight. Muli po, isang magandang gabi po sa ating lahat. Kuya Jason, naririnig po ba ako? Okay, okay. Thank you po. Ayan po, bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Lord God, we thank you for this opportunity, O Lord, para magkatipon-tipon po kami, O Lord, para pag-usapan po muli ang iyong salita, O Lord. Lord, maraming salamat sa time po na binigay po sa akin sa paghahanda po sa lesson po ngayong gabi, and Lord, sa ganun din po ang pag-reveal po ng inyong mensahe po tonight po, O Lord. Lord, maraming salamat po sa panibagong mensahe naman po na ipapagkaloob po sa amin tonight. Ganun po, sana po ay ma-absorb po ng lahat ng mga nandito po, ganun din po yung mga wala pa po, ang message niyo po para sa amin po tonight, O Lord. Lord, ikaw po ang magtago sa akin sa inyong likuran, O Lord. Nawa po ay inyong mga salita lamang po ang mamatawi sa akin mga labi, at ganyan din po ang mensahe po na mapaabot ko po sa inyo, sa kanila po tonight, O Lord. Lord, in Jesus' name we pray. Amen. So, ayan. Ang title ng mensahe natin ngayong gabi is Watchful Warrior. So later on, we will find out kung bakit yun yung napili kong title sa napag-usapan natin ngayong gabi. Ang verse na binasa na natin kanina is taken from the book of 1 Corinthians 16:13. Pero na nasa screen din, makikita nyo, hayaan nyo nabasahin ko yung version sa Tagalog. Kasi nung inaaral ko kasi siya, nung ginagawa ko yung lesson na to, binasa ko yung Tagalog kasi may Tagalog version ako dito sa bahay. In 1 Corinthians chapter 16, verse 13, sinasabi, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo at magpakatibay. Praise God para sa kanyang salita. So ayan, muli ibaba ko lang ulit yung sa title page. So sa mga susunod na slides, sa mga susunod na oras, pag-uusapan natin kung sino yung pinag-uusapan natin or sino yung tinutukoy kong warrior dito sa ating topic for tonight. So ayan, first of all, gusto mo nang i-define yung word na warrior kung yung origin niya, yung history ng word na yan, it traces back from the English word warrior, which stemmed from the English word, from the Old French guerrier, and ultimately the Latin word vera, meaning war. So ang literal na meaning niya, which is more lahat naman tayo familiar, it is a person
engage in warfare or experience in combat. Siguro noong mga panahon, mga old times, syempre mas maraming gera noon compared ngayon. Pero yun, parang warrior, yung sila yung mga malalakas, mga tagapaglaban, representative ng mga countries sa mga gera, yung mga, ng mga old times siguro, Vikings or mga sundalo. Ganun din siya, yung literal meaning niya hindi siya nagbago nowadays, which is yung mga nakikita natin na nakikipaggera, yung mga sumasabak sa yung mga sundalo, siguro mga police and mga warrior, mga malalakas, mga experience sa laban. Pero gusto kong pag-usapan ngayong gabi yung hindi literal na meaning ng word na warrior. More on, magpo-focus tayo dun sa figurative definition niya, which is someone who exhibits the qualities of a warrior katulad ng courage, strength, and resilience. Last week na pag-usapan natin, binigay sa atin ni Brother GP yung bagong definition ng word na courageous. May nakakaalala pa ba sa atin kung ano yung definition ni Brother GP na binigay niya sa atin at the end of the lesson? Meron pa ba? Ayun, sabihin ko na lang. Courage is what? It's not the absence of fear, but the triumph over it. Dahil naniniwala tayo na the Lord and Savior lives within us. Tama? So yeah, I mean, courage, it's facing fears and challenges head on. Kahit na may mga uncertainty, kahit na may mga adversity na pagdadaanan, yun yung courage na sinasabi dito na isang quality ng isang warrior. Pangalawa, yung strength. Yung strength dito, tinutukoy sa definition, na figurative definition, ay hindi lang yung physical strength na katulad ng nasa literal definition. Hindi niya dito yung malakas yung strength na mental and emotional strength na kayang maging sandata or maging kalakasan sa mga oras ng obstacles at sa pagpapatuloy. And lastly, yung resilience. Yung resilience, favorite word ko to since high school eh. Ito yung ability ng isang tao na mag-bounce back from setbacks or anything or from rock bottom na napagdaanan niyo sa buhay. So yan, yung resilience, it's the ability na to fight for what you believe in, even kahit na paulit-ulit tayong babagsak or magkakaroon ng setback sa buhay. So yan, let's talk about all the qualities of a warrior in the next few minutes. So bago natin pag-usapan yung verse na napili ko for tonight, kailangan muna nating pag-usapan yung mga verses bago yon, yung which is yung chapters 1 to 15. So ano ba yung letter ni Paul sa mga Korinto? Ano ba yung pinag-usapan nila? Ano ba yung in-address ni Paul sa young church sa Corinth? Chapter 1 to 15 ng 1 Corinthians, in-address ni Paul yung mga iba-ibang issue, iba-ibang tanong ng young church sa Corinto. Una-una na doon yung members division. Well, nung mga panahon na iyon, si Paul kasi talamak yung division, yung mga faction sa mga spiritual leaders na nagkakaroon ng pagkakahiwalay-hiwalay ng mga churches or ng mga spiritual leaders sa Corinto. So, isa yun sa mga topic or sa mga issue na pinokus ni Paul sa kanyang sulat. Pangalawa, yung morality. Noong mga panahon ding iyon, usong-uso yung or talamak yung immoral relationship within members or within sa mga tao sa Corinto. Kaya isa yun sa mga issue din na binanggit ni Paul. Pangatlo, yung misuse of spiritual gifts. Yung mga tao nung panahon iyon sa Corinto, nakalimutan nila kung yung why or yung reason kung bakit sila nagsiserve. Parang nag-focus sila sa pag-display ng mga gifts, ng mga spiritual gifts nila, which is nakalimutan na nila kung para saan or kung bakit sila nagsiserve. Nandun panahon ng iyon, in-address ni Paul yung misunderstanding or yung misconception na talamak sa Corinto, katulad ng kung paano yung tamang pag-sacrifice sa mga idols, kung paano yung tamang pag-offer, yung singleness yung pag-aasawa, pati na rin yung Lord's Supper, may confusion or may misunderstanding, may misconception sa concept na yon. And even yung Christ's resurrection is also yung pinag-usapan din kasi parang yung mga tao na may misunderstand nila kung para sa inyo kung paano naging tawag dito, yung kasulatan ay nagkatotoo or kung paano inano na Lord yung nasusulat kung paano nangyari.
So, yan. So, kaya naman, yung chapter 16, which is yung verse na pinili ko tonight, is actually a closing remarks sa sulat ni Paul sa mga taga-Korinto. Kaya parang sinabi niya doon, basahin ko lang ulit na, di ba? Sinabi niya, ito kasi yung, kung sa liham kasi, ito yung parang closing remarks na ni Paul after niyang i-address yung mga issue na sinabi ko. So, ang sinabi niya na sa chapter 16, na be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, and be strong. So, kaya niya yung nasabi sa closing remarks niya sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. So, himay-himayin natin yung ibig sabihin ni Paul doon sa kanyang sulat. Number 1, be on your guard. Ano ba yung sinasabi ni Paul na be on your guard dito? So basically, the enemy which Paul tells us is not easily spotted. He whispers doubts in the recesses of our minds, laces temptations into our desires, and seeks to erode our faith by grain. Noon pa man, yung kaaway kasi hindi na talaga siya, mahirap na siyang makilala. Pwede kasing mapagkubli yung kaaway. So, even though noon pa yung mensahe na to, sobrang relevant pa rin niya nowadays kasi totoo naman na yung kaaway, hindi naman natin siya agad-agad nakikilala or hindi natin siya agad-agad nalalaman na yung pala yung gawa ng kaaway o yung situation pala nito ay gawa ng kaaway. So, this one is actually, di siya, sinabi niya to sa mga taga-Korinto, hindi para bigyan sila ng paranoia or para maging paranoid yung mga tao. Binigyan din nila si Paul, sinabi niya to sa mga taga-Korinto kasi gusto niya na maging aware yung mga tao na andyan lang yung kaaway sa tabi-tabi, naghihintay na madapa ka or naghihintay or nag-aabang lang na magkamali ka or ano ka sa bitag niya or yun. So paunti-unti magka-crumble yung faith mo kapag hindi mo makilala na andyan lang yung kaaway. So what we do, we must be alert, eyes wide open to the subtle ways enemy may try to trip us. So yun, we must always be vigilant, being mindful sa mga influences na makikita natin kasi katulad nung sinabi ni Paul sa kanyang sa unang-una sa be on your guard, hindi mo kasi talaga kasi makikita yung mga gawa ng kaaway. First, pwede kasi yung mabuting gawa is gawa pala rin ng kaaway. Hindi natin malalaman, which is kaya ini-encourage ni Paul tayo or nung mga taga-Korinto na be mindful, be on your guard always sa mga bagay na maaaring mag-crumple or mag-trip sa faith natin. Pangalawa, sinabi ni Paul, stand firm in the faith. So our faith's foundation is not built on shifting sands of fleeting emotions or the ever-changing tides of the popular opinion. It is anchored in the unshakable rock of Christ's love and promises. So yun, sa mga pagkakataon na meron tayong mga doubts and uncertainty, we must cling to the truth. Ano ba sinasabi ko dito yung truth? Yung truth na kung tinanggap na natin si Jesus bilang our personal savior and alam na natin na nakaangkla tayo sa pagmamahal at sa mga pangako ng Panginoon, hindi na agad tayo tawag dito, mabilis na mag-cloud yung minds natin or mag-trip or madapa or masangga ng kaaway kasi alam natin na anchored or yung unshakable yung ano natin, yung backup natin, yung pinanggagalingan ng lakas natin. So whatever storms na dumating or challenges or trials sa buhay natin, alam natin as long as we cling to the truth na ang pag-ibig ng Diyos ang magpoprotekta sa atin, hindi tayo agad-agad madadapa. And stand firm in the truth, we must believe that our bedrock of our beliefs, knowing that even the path seems treacherous, God promises hold on to. So yan, patuloy lang tayo na maging kasangga or makaangkla sa pangako at pagmamahal ng Panginoon. Pangatlo, be courageous. So to live out our faith, it requires boldness. Katulad nung pinag-aralan natin ng nakaraang linggo na sinabi ni Brother GP na napag-usapan natin, yung boldness na katulad na ipinakita ni Peter and John nang hinaharap sila ng mga sundalo. So ayan, paano ba natin malilive out yung faith? O paano natin ipapakita yung boldness na yan? Number 1 is stepping out into our comfort zones.
stepping out into our comfort zones, katulad ng sinabi, actual personal panalangin ko palagi na tawag dito, na kapag may mga kapag complacent na ako or kapag complacent na ako sa isang bagay or sa isang sitwasyon, ang prayer ko lang palagi is alisin ako ng Lord sa comfort zone na yun, or para mag-mature ako, para mag-grow pa ako, lalo na sa faith journey ko. So ayan, let's always try to step out of our comfort zone to show boldness, be courageous. Number 2, speaking out against injustice. As Christians, apakahirap na may magre-rebuke sa iyo, may mga magda-doubt or hindi maniniwala sa iyo. So again, hindi 'yon or hindi siya reason as we try to speak out against injustice. And courage is katulad nung napag-usapan din last week, it's that the absence of fear but acting triumph over it. So, in spite ng fear natin, nagagawa pa rin natin na mag-speak out. Lalo na kapag may nakikita tayong mga injustices. So, pangatlo, yung settling on love even when it's hard. So, ayun, huli, palagi nating piliin yung pagmamahal. Even gaano pa kahirap, gaano pa kahirap magpatawad or ano man yung nagawa sa atin ng tao. We always choose to settle, or we always settle on love at the end. And we must draw our strength on God's love and the support of our community to face challenges held high. Pang-apat, be strong. So the strength does not come from our own might, but from the wellspring of God's grace. It carries us through trials, fuels our compassion, and enables us to forgive. So, katulad ng sinabi ko kanina, yung strength, hindi lang siya yung physical strength, kundi yung mental and emotional strength. So, saan ba magagaling yung strength na sinasabi natin dito? Siyempre, hindi sa atin, hindi natin kasi kaya eh. So, you should always remember na yung strength na yun ay manggagaling sa Lord. Kaya, alalahanin natin yung mga moments or yung mga times na akala natin wala na tayong kasama, or yung mga times na kasama na akala natin totally down tayo, yung mga moments na akala natin talong-talo na tayo, yung mga moments na mag-isa lang tayo, yung moments na akala natin wala nang pag-asa. Pero there is always that one voice na magsasabi sa atin na I am with you, anak, hindi ka na nag-iisa, anak, may kasama ka pa, malalagpasan mo to. So yung strength na sinasabi ko rito is yung God's grace, yung doon lang tayo ulit kumapit or kumuha ng lakas. Kasi at the end of the day, hindi talaga tayo nag-iisa. And life can be heavy, life can be burdened with trials and challenges, pero we are not meant to carry these baggages alone or these trials alone. Siyempre, andyan yung lakas na manggagaling sa Panginoon sa anumang bagyo na darating sa buhay natin. And yun, sa pang-araw-araw na buhay na laban, so yun, we should always go back to dun sa God's grace or dun sa tawag dito, sa magdadala sa atin sa susunod, which is yung strength na nanggagaling sa Lord. So yun, so be strong. So in conclusion, let us walk today as a watchful Christian warriors equipped with the shield of faith and the sword of Holy Spirit. So katulad ng closing remarks ni Paul sa mga taga-Korinto, ni-encourage ko din kayo na maging mindful, always be on your guard, unwavering, stand firm on your faith, and be courageous and be strong. In today's spiritual battle, even the smallest act of faith or the quietest prayer, the gentlest offering of love can become a catalyst that changes the course of eternity. And and as we pause and reflect tonight about 1 Corinthians 16:13, sana ma-remind tayo dun sa urgency or dun sa calling na sinasabi ni Paul sa mga taga-Corinto, na sana mag-step up or maging active participants tayo dun sa calling na binibigay sa atin ng Panginoon. Ayan, we should always be vigilant, unwavering, courageous, and strong, katulad ng sinabi ni Paul.
And we are not meant to be passive observers and this journey of faith. Kasi katulad ng sinabi ko, we are called to be active participants. We are called to be warrior. We are called to be watchful warriors. So always be on your guard and stand firm in your faith and be courageous and be strong. Alalahanin natin, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Panginoon. So, ang challenge ko ngayong gabi sa atin, sa akin, and sa bawat isa is tanungin natin yung sarili natin, mag-reflect tayo. Are we becoming the warrior God created us to be? Are we becoming mindful? Are we becoming vigilant? Are we becoming unwavering? Are we becoming courageous and strong? Pag-isipan natin. And pangalawa, sa 2024, which will be in a few days, are we willing to step up and not be passive observers in our faith journey? So yun, katulad ng challenge ni Paul, sana ma-remind tayo ng calling natin, which is yung maging warrior ng Lord, watchful warrior, to be specific. Kasi pag watchful, vigilant, mindful, and strong, courageous, and unwavering. So yun, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Have a blessed night and advance happy 2024. Okay, maraming salamat, Pelsen. Salamat for sharing God's message sa ating lahat for tonight. At napakagandang reminder. Kaya nga, di ba, ito na yung last na midweek evening worship and prayer natin for 2023. At napakaganda ng reminder sa atin ng Panginoon, ng pabaon niya sa atin. Unang-una, be on guard. Bawat isa sa atin, stand firm, be courageous, and be strong. Kasi may panibagong taon tayong haharapin in few days time. At marami mga challenges ahead. Pero di ba, kagaya ng pangako ng Panginoon, He is with us. Lagi tayong sinasamahan ng Panginoon, kaya wala tayong dapat ikatakot. So, salamat, Pelsen, for sharing those with us. At reminder lang po sa bawat isa, medyo 25 lang tayo ngayon, yung mga nakasign in. So, remind natin yung ating mga kapwa leaders, yung mga members po ng ating BS to attend our midweek evening worship and prayer. Medyo tapik-tapikin natin sila. At remind natin sila na 2024 na. So, yung mga hindi pa natin nakakasama, encourage natin sila na makasama natin sila for the next year. Amen? So, yun lang. So, magkita-kita po tayo this coming Saturday for our last worship celebration for 2023. So, wala pong mawawala, walang absent. And sama-sama tayo na maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Handa po ba kayo, mga prayer warriors natin? Ayan, sige po, tayo pong lahat ay mag-close in prayer. Lord God, we thank you for tonight. Salamat po, Lord, sa isang napakagandang reminder, sa isang napakagandang pabaon, Panginoon, for us. Panginoon, na dadalhin namin for the next year, Lord God, ang panibagong taon, Lord God, na yung bubuksan para sa bawat isa. Lord God, we pray na bilang yung mga anak, help us to be always courageous, Panginoon. Help us to be bold in sharing your goodness, Panginoon, your faithfulness sa mga tao sa aming paligid, Lord God. Help us to always be on guard, Panginoon, sa anumang mga schemes ng kaaway, Panginoon. Continue to protect us, Panginoon, and help us to be mindful, Panginoon, Lord God, na patuloy kami lagi na mag-iingat, Panginoon, at lagi kaming protected, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God, na iyong mga pangako, Lord God. Dalayan po namin, Lord, help us to be courageous, help us to be strong, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming pong buhay, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, gamitin mo yung bawat isa po sa amin bilang hindi lang watchful warriors, kundi, Panginoon, Lord God, warriors that are serving you, Panginoon, with all our hearts, Lord God. Patuloy na i-bless mo, Panginoon, ang aming kapatid na si Pelsen, Lord God, na ginamit mo for tonight's message, Panginoon. Patuloy na nawa yung buhay niya ay patuloy na may paglingkod niya sa iyo, Panginoon. Maging pagpapala ito, Panginoon, hindi lang sa amin, kundi sa buong FCC Dubai at sa mga tao, Lord God, na mga kasama niya sa bawat araw, Lord God. Inintas po namin sa iyo, Panginoon, ang panibagong mga araw, Panginoon, naming haharapin the last few days of this year, 2023, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, Lord God. And we pray na sa pagharap namin sa panibagong taon ng 2024, Panginoon, andun, Panginoon, hindi yung strength na magmumula sa amin, Panginoon, kagaya ng ni-share ni Pelsen, kundi yung strength, Panginoon, na nagmumula sa iyong grasya, Panginoon, Lord God. Help us to be strong, Panginoon, na harapin, Panginoon, yung mga challenges, Panginoon, na alam naman namin, Lord, na never po kami naging alone, Panginoon, sa buhay na ito, Lord God.
At dalayan po namin, Lord, na patuloy mong i-bless at patuloy, Lord, na nawa mapagamit namin sa iyo, mapaglingkod namin sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon, even this coming New Year, Panginoon, Lord God. Salamat po muli sa gabing ito, Lord God. Dismiss us with your love, Panginoon. At sa pagtataas po ng aming kamay, Lord, patuloy namin tinataas sa iyo yung aming pag-asa, Panginoon. Patuloy namin tinataas sa iyo yung aming mga puso as we trust in you, Panginoon, as we ibigay namin sa iyo, Panginoon, lahat ng mga worries and cares namin, Panginoon, Lord God. At sa pagtataas ng aming kamay, Panginoon, patuloy na nawa matanggap namin, Lord God, yung peace, yung strength na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, Lord God. At patuloy, Lord, nag-expect kami ng great things coming from you, Panginoon, sa bawat araw na darating, Lord God. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagkikisa ng Espiritu Santo ay sumaating lahat. Amen and amen. Tayo po ay magstay for our prayer time sa ating breakout room. And see you all on Saturday. Good night po. Salamat.